yung pagpaminaw-paminaw pa na adlang Domingo pa rin radio show ko sa Igos ng Presyo Live bisa din sa aming messenger magbabarugan na sa kahal ko sa alas 8 sa buntag anong sa tuang programang kalasag ng mamamayan kauban nga ito ang bagong CNO officer sa first Lieutenant George Bernice Jr. ang ito ang bagong CNO officer sa first Lieutenant Steve Batalyon. Sir, maayong buntag o kita sa mag-iwan ka rin? Mayong buntag kasamang Jesse Cruz o mayong iligan sa atong mga siking tigpaminaw dito sa atong bakbayan. Madinagid sa among mapinanggaon na Brigade Commander sa 2nd Mechanized Infantry Brigade nga si Colonel Benito Harris o sa among very supportive nga Battalion Commander sa 4th Mechanized Infantry Battalion nga si Lieutenant Colonel Danilo Ibong. Mga source, mayong buntag. Okay, again, maayo na pagpaminaw sa 44 ka mga barangay ng Dakbayan sa Ibigan sa mga kasikbid na rapid naman sa mga bukirabahin ng ating syudad o gutod sa mga abuti ating Sibya mga kasama na atas sa programang kalasag ng mamamayan aron sa pagpaabot ninyo sa mga ulahin mga kalambuan o mga aktibidad na din sa ating mga kasundaluhan. So, doon na sa unsa ang ato akang mga aktibidad na gisalmitan ka rin na sinamahan? Well, Jess, daghan kayo mga aktibidad nga gisalmutan ang atong batalyon katong mga niaging semana o actually katong niaging semana isa to sa pinaka-hectic, pinaka-busy nga semana nga niagi sa atong 4th Mechanized Infantry Battalion. Suyod pa lang sa 29 June 2013, Domingo to siya katong niagi. Okay, last week. Nag-attend ng atong batalyon sa Provincial Environment Day nga giheld sa Linamon, Lanao del Norte sa Adam and Eve Beach. Kina siya gipangunahan sa provincial government sa atong gobernador nga si Honorable Khalid Dimapuro o giapilan po sa lain-lain nga mga munisipyo diri sa Lanao del Norte. Okay, so natay mga partners po ato sir, no? Daghan kaayo sila. Actually, ang Adam and Eve Beach medyo nabibuog kalit kasamang Jesse kay pag-adto namo dito puno gud ang dagat sa mga tao o sa mga partisipante sa Provincial Environment Day. Okay, so ang ating mga participants at that time pag-gali naman na pod? Daghan kasamang Jesse, dili lang sa Linamon kundi ang tibuok munisipyo, ang tibuok probinsya ay mga munisipyo sa Lanao del Norte nag-participate sa nasulti na ako nga activity o pagkahuman ang nga programa gisundan dahil ni og tree planting activity sa Tinago Falls dito man gyapon sa Linamon, Lanao del Norte. Okay, so sa samang adlaw? Sa samang adlaw lang gyapon si Chris na human ang tibok activity mga alas 3 sa hapon na human. Sa Tinago Falls, no? Sa Tinago Falls, Jesse. Okay. Mga pila kabuk ato ang natanon sir nga basig nato gusto pasalamatan no sa mga sa Minggada sa ato ang bot magtabo ato mga activity. Nakatanon kita almost 250 siblings dito sa vicinity sa Tinago Falls o dako ang atong pasalamat sa LGU sa Linamon pati na po sa mga schools, sa elementary schools nga faculty and staff o sa mga estudyante na po nga grabe ang ilang pagsuporta sa aktibidad dito sa Provincial Environment Day kung asa nila gihatag ilang pagsuporta sa mga sundalo, sa PNP, sa mga LGUs o labi na po sa atong Honorable Khalid Dimapuro nga gobernador nato. Okay, so muna no ang Provincial Environment Day o ang tree planting nato nga gihimo sunod lang sa kaadlaw nato nga bulan sa June 29 no ito nakalabang na adlaw. Des na no nakaparticipate pod ang ato ang mga kasundaluhan sa Fort Canal sa ilahang araw ng Lanao del Norte. Gisundan siya ang mga activities sir? Oo, Jesse Chris, daghan kayo activities nga nahitabo atong niaging semana o isa na pod ani aside atong nasulti na ako nga Provincial Environment Day ang pagpartisipar sa atong 4th Mechanized Infantry Battalion atong gipatigayon nga Goodwill Games ni Governor Khalid Dimapuro Olympics sa NCC Stadium sa Gadan, Tubod, Lanao del Norte. Adto ning 01 July Jesse Chris Lunes atong niaging semana. Okay, so daghan kaayo ang mga participants no tibok Lanao del Norte.
Actually, oo, Jesse, tama ka. Actually, kining Google Games na gisulti, isa ni nga pamaagi ni Governor para magpasalamat sa mga local, sa mga LGUs nato, sa mga membro sa Philippine National Police, sa BGMP, o pati na po sa Armed Forces of the Philippines kung asa nagpartisipar ang among batalyon, ang Kalasag Troopers, ang 35th Infantry Battalion, ang 15 IB, ang 3rd Cavalry Squadron, o pati na po ang 2nd Mechanized Infantry Brigade. Okay. So, medyo ubay-ubay yun, no? Tuloy natin na daw pag invitation sa mga media regarding ana nga activity, makanap sa dapat mga presensya dito sa mga media gikan din sa dakbayan sa Iligana dito sa kuan sa Gandang Tugadlano del Norte. Gawas ana Lieutenant Anthony sa unsa pay mga aktibidad ato ang himo nato nakalabay semana. Katuloy labay po nga semana na po, aside adtong Goodwill Games, nagpartisipar na po usab kita sa culmination activity sa atong 54th araw ng Lanao del Norte. Ano na nga ang atong tropa at mga panahon, Jesse Cruz, pirmi lang pa na sa Lanao mag-conduct og security operations, mag-conduct og mag-participate sa mga activities nila, og katong 04 July mao to ang katapusan nga kung asa nag-apil ang atong mga miyembro sa Kalasag Troopers sa ilang gihatag nga civic military parade in connection sa ilang araw ng Lanao del Norte. Mao man dito gyapon sa Sagadan tubod Lanao del Norte. Okay, so ang kining July 4 na giniilangang araw ng Lanao del Norte. Mao gyud na siya, Jesse. So nadito actually ang parada ng sugod pa ang parade nila is alas 7 sa buntag. So pasalamat kita nga ang military pati ang PNP mao ang naghatag og security ug mao pod ang naghatag og mga contingent para sa parade ug pati mga barangay officials, mga eskwelahan, naghatag pod sila og mga contingent sa parade. Kung hunahunaon taas kayo ang parade nga hitabo kay daghan kayo nagpartisipar. Okay, so sa gitagayon nga coordination day dito sa 54th araw ng Lanao del Norte, kinsa mga official nato sa Philippine Army ang naagid sa presensya ng among adlaw? Halos tanan batalyon commander nato diri sa atong area sa Lanao del Norte, pati na po diri sa Iligan City si Lieutenant Colonel Ibon nagpartisipar gayud sa culmination activity ug dili pod mawala didto ang atong very active nga brigade commander nga si Brigade Commander sa 2nd Mechanized Infantry Brigade nga si Colonel Demi Tiares. Okay. So, at least kompleto ang ato ang mga opisyal sa Philippine Army sa pagsuporta sa kasaylogan o sa pagselebrar sa ika-54 na araw ng Lanao del Norte. Siga pa kayo sa idugang, Lieutenant Medusa? Oo, Jesse. Una, gusto po na ako i-commend ay pasalamatan ng atong mga kaigsuunan sa Philippine National Police kay dito sa activity very active din sila kasamang Jesse sa activity pati po sa pag-conduct og security operations. Kauban sila sa atong mga tropa sa Philippine Army para i-secure ang tibuok tubod kung asa halos tanan opisyalis diri sa Lanao del Norte nagpartisipar sa gihatag nila sa ilang culmination activity nga 54th araw ng Lanao Norte. Okay, so moto no, medyo full force gid ang ato ang mga kasadalahan ug ato ang mga sagot sa PNP sa pagsuporta sa ato ang celebration sa ika-54 nga adlaw sa Lanao del Norte. Okay? Grace ana Lieutenant Melissa na atay mga ko kaning feeding program na gipagayon sad. Oo, kasamang Jesse atong 5 July katong Biyernes lang nag-conduct ang atong Kalasag Troopers in coordination with the Lodge 259 sa Mason diri sa Iligan City sa feeding activity o distribution of school supplies sa mga estudyante diri sa Kabili Village Elementary School diri sa atong dakbayan lang nga Barangay Santiago kasamang Jesse. Okay, so pila ka mga estudyante kahaan at mga nagtunga ang mga nakang-benefits? 951 ka estudyante gikan sa kindergarten paingon sa grade 6 ang nahatagan og mga school supplies pati na pod og natagaan sa among gihanda nga gamay nga lugaw para sa ilang feeding activity kasamang Jesse.
Sa ato ang programa kining pagpangdaw pag-feeding program activity o papaghatag ang mga assorted ng mga school supplies sa mga partners nato kahaani Lieutenant Melissa. Una sa tanan, sa una sulti, ang atong kauban ani katong mga miyembro sa Lodge 259 sa Mason diri sa Iligan City. O pati na pod ang among unit, ang 4th Mechanized Infantry Battalion nga gipangunahan gid mismo sa atong battalion commander. Kung asa nga sayo pa lang sa buntag, naa na nag-facilitate ang among battalion commander para pag-repack sa goods, pag-assist sa mga tropa kung unsay dapat buhaton dito sa eskwelahan, ug dako pod ang atong pasalamat sa mga maestra sa Kabili Village Elementary School kay sa ilang pagsuporta sa atong mga tropa o pati na pod sa mga nag-participate dito sa feeding o distribution activities. Okay. Lieutenant Melissa, no? Ano ang Kabili Village Elementary School man ang napili sa ating, o napili ninyo kauban ng mga stakeholders na manghatag ang mga school supplies o magpahigayon ang feeding program na naapamantay lain ng mga schools o sa ato ang nakita nga napili natin ng Kabili Village? Actually, kasamang Jessie, ang Kabili Village Elementary School, adopted school ni siya sa atong kaigsuunan sa Lodge 259 diri sa Iligan, o kung sa mga wala pa nakahibalo, katong niagi nga sendong tragedy diri sa atong dakbayan, isa kini sa eskwelahan nga grabe gid ang pagkaapekto. Ang mga building nila, ang iba nila facilities, as in nahurot gayud ang ilang mga gamit gikan sa computer, sa blackboard. So naglisod sila og recover amo na kini nga eskwelahan karon gitabangan gyud sa atong mga kaigsuonan para makabangon, og sa pagkita namo ato niaging adlaw dako gyud ang pagbag-o sa Kabili Village Elementary School kung asa ang mga estudyante o pati ang ilang mga maestra very active na pod para ma-perform ang ilang mga dapat buhaton kasamang Jessie. Okay, so nato na mga kasama na iba-iba na gud nga po ang mga aktibidad gawa sa pagsalbot at pagsupay sa mga activities sa mga kasikbid na dapit ipahigaan na sa og ilang mga kaugalingon ng mga aktibidad ito ang mga kasundalohan dito sa Tacloban sa Iligan. Lieutenant Melissa, masig napakagod sa i-began o pahibalo sa ato ang mga katawhan, mga listeners. Okay, Jessie, sa upcoming karon Wednesday sa July 10, 2013, diri lang sa Iligan Plaza, naay isalmot nga bloodletting activity nga gipangunahan sa atong Red Cross o in partnership pod sa 4th Mechanized Infantry Battalion. Ginaimbitara namo ang katong mga very willing nga mag-donate og dugo para sa atong mga kaigsuonan nga panginahanglan diri sa atong dakbayan. Okay, so natiabang hud gihapon sa Red Cross Jean Amelia sa Red Cross. So padayon din sila nga gasuporta sa tanan nga mga nagkariyang organization nato mga group din magpahigaan og bloodletting program. So karon na siyang Lunes. Karong Wednesday, Wednesday, July 10. Okay, July 10. Ano sa oras, sir? Alas 8 sa buntag magsugod ang aktibidad nato dito sa atong plaza. Okay, so gawa sa ato ang mga kasagalan sa Fortnite ug sa Red Cross na pabatay lain ng mga partners nga misanon sa ato ang aktibidad. Ang ibang local government units diri sa sa Iligan, giimbitaran pod nila para maghatag og mga participants para mag-donate og dugo. Dili lang ang atong unit, pati na pod ang Philippine National Police ila pong hatagan og request, pero sigurado kami nga ang among batalyon, ang Kalasag Troopers, makahatag og mga very willing nga magpa-donate og dugo para sa panginahanglan. Okay. Lieutenant Melissa, basta gusto ka mo paabot og kanang imbitasyon o pag-awhag sa ato ang mga katawhan dili lang din sa Dakbayan sa Iligan kundi kutob sa mabot ni atong Silvia nga mo atong din yung programa nato karong Wednesday bloodletting program. So para sa atong mga tigpaminaw, ginaimbitaran namo kamo on behalf sa among battalion commander nga si Lieutenant Colonel Danilo Ibon para pagpartisipar ang pangtukya nato sa nga bloodletting activity sa plaza. Kini isa ni kapamaagi para makatabang kita sa gapanginahanglan nga kaigsuonan nato diri sa atong dakbayan. Okay, so ato ang giawhag ato ang giinlibad no gindi para pa ang mga katawhan din sa syudad nga
open siya. Na ba ni siya registration or Nani siya registration pero walay bayad. Okay. Nag-donate kita dugo para ni sa atong mga kaigsuonan kasamang Jessie. okay, so may registration dito lang ta diretso to sa City Public Plaza karong Wednesday alas 8 sa buntag-hantod sa alas Depende Jessie kung hantod sa oras basta ang importante nato mga participants nga mag-donate og dugo diri sa atong bakbayan. Okay, so agad natin giawag natin mga katawan karong adlang Wednesday alas 8 sa buntag adto na tayo bloodletting program ko na nato ang mga kasundalan sa 5 Mechanized Infantry Battalion. Sa ato ang mga aktibidad tanan nga gipaligayon unsa tay mga upcoming nato nato ba tay mga upcoming activities alam karong maabot na sad nga semana karong semana ha. Sa karon Jessie maulan to ang pinaka-aktibidad nga nga apilan sa atong batalyon o pero natay mo abot ana wala pa lang naka-schedule pero sigurado karon July 10 natay bloodletting activity diri sa plaza. Okay, so nato na mga kasama ang mga aktibidad na padayon di suportaan sa to mga kasundalan sa 4th Mechanized Infantry Battalion naman pagpigayon sa sabog mga programa sa mga katawan dinhi sa Iligan. So ito minsan wala ko ba sa pakong ipayatana pero may iba sila kay gusto pa salamatan sa ato ang mga stakeholders na which is hangtod karon padayon gihapon kami suporta sa ato ang mga kasundalan sa tanang programa sa mga aktibidad basig na kay gusto pasalamatan sa padayon nilang suporta nga gipaabot. Puna sa tanan kasamang Jessie in behalf sa among battalion commando gusto namo magpasalamat sa local government units dito sa Tubod Lanao del Norte nga gipangunahan ni Governor Khalid Mapuro kung asa wala gid nila pabayay og suporta ang atong mga tropa nga nag-adto didto para mag-conduct og security operations pati na pod og pag-participate sa ilang mga gipatigayon nga mga activities atong panahon sa araw ng Lanao del Norte gikan sa kung asa pwede makatulog ilang suportahan ang panginhanglan sa atong mga tropa dito mismo sa Lanao del Norte kung asa layo sa ilang mga unit. Okay, so sama sa libanan sa ibang katawahan labi na dito sa kauluhan na dili luwas matod pa ang lugar ng Lanao del Norte sa karon kasamang Jessie. Okay, sa karon nakita ng gid natin na nagmanagbuso na walay mga natalag ng mga daotang panghitabo atin sa pag-celebrate sa ika-54 ana walay kamaturan o ilahang mga nahibalan o ilahang nahibalan nga matod pagubot ang Lanao area. Tama ka na kasamang Jessie og na himo kini tungod sa paghiuba nato dili lang sa tibuok Philippine Army nga na-assign diri sa atong lugar sa Lanao del Norte o kundi pati na pod sa pagpartisipar sa security operation sa atong mga kaigsuonan nga miyembro sa Philippine National Police o sa uban pa nga local government units nga naa diri sa atong palibot. Okay, so mga kasama si First Lieutenant George Berniza ang natambagan sa UNO officer. May nangitan na sir kung susunod natin programa ikaw gihapon at makauban sa itong programa ng kalasag ng mamamayan kay Brad na nagibungan ni Captain Indoso. Oo, tama kasamang Jessie Chris. Ako gyapon ang makasunod ang mga makauban diri sa atong kalasag ng mamamayan nga programa kada Domingo alas 7:30 ang takna kada buntag hantod alas 8. Okay, so si Lieutenant Berniza nga tambagan si UNO officer o dunay mga pangutana so Berniza kung asa sila pwede mo contact in kaso na sila gusto ipaabot sa ato ang mga kasundaluhan mga concerns. Naatoy mga hotline number sa atong 4th Mechanized Infantry Battalion o naatoy hotline number sa atong 41st Mechanized Infantry Company. Kini ang kumpanya nato nga gakater diri sa security diri sa atong bakbayan sa Iligan. Ang numero sa atong 4th Mechanized Infantry Battalion nga hotline is 0906 4411 773. Ang numero sa atong 4th Mechanized Infantry Battalion nga hotline is 0906 4411 773 o
ug ang hotline number pod sa atong 41st Mechanized Infantry Company is 0917 720 5055 0917 720 5055. Okay, so na ato ang mga ang ato ang company is kanang naadun na sa may cruising no. Bali kasamang Jesse ang atong kumpanya sa 41st Mechanized Company wala na diri sa crossing sa Global Street. Namin ko rin siya. Pag ilang sila nag-transfer dito sa Barangay Balipuga sa taas lang. Oo. Barangay Balipuga sa may taas nga bahin? Oo. Oh, okay. So, unsa naman din nga karon ang naa sa cruising sir? Bali sa karon na ato detachment ng mga sundalo dito tungod kay para sa among mga commander ang Balipuga very strategic na lugar amo na dito ang isa ka kumpanya sa Mechanized Company dito gibutang sa atong mga nakaitaas sa ato. Okay, so actually Barangay Balipuga is boundary na siya sa Iligan no kasi mag-ana is Ligait. So kinsa man ang ato ang kinsa man ito ang bag-ong company commander? Ang atong bag-ong company commander sa 41st Mechanized Infantry Company si Captain Rolito Surila. Okay, si Captain Surila. So, panis alang sila naka-start og balin kaha dito sir? Karon simunahan lang sila nag-circuit dito kasamang Jesse o sa tinuod lang padayon ang ilang paghimo sa ilang pulganan sa ilang mga stayan dito sa lugar sa Balipuga. Mao kini ang atong mga kasundaluhan Jesse nga isa lang ka istorya, isa lang ka command, wala na reklamo, diretso na mo adto dito sa lugar para mahimo namo ang among duty as members of the Philippine Army. Okay, so wala na nga po ang mga kasundaluhan dito sa kuan naganig dito nga na ato dito ni Mrs. Wire. So pero the function gapon siya na gapon to mga tropa dito no. Oo, kasamang Jesse ang atong mga checkpoint nga kauban nato ang mga kaigsunan sa Philippine National Police continuous yapon kay ingano ang atong paghimo para ma-maintain nato ang security situation diri sa atong lugar. Kinahanglan jud nga magkahiusa kita dili lang kami sa Philippine National Police kundi pati na pod sa atong mga kaigsunan diri sa atong dakbayan. Okay, so sa imuhang termino no tayo sa termino sa imuhang isip bagay si MO officer open ba gihapon ang mga nagkadaiyang organization nga mohatag og mga invitation letter or mga sa tawag anay mga letter nga makasuporta o imitan kahang ato ang army sa imuha karon nga administration. Tama kasamang Jesse kung unsa man tong masugdan ni Captain Indoso na maayo nga pamalakad sa civil military operations katong niagi nga siya pa ang CMO officer mao man na ang among gusto nga padayonon nato ang atong pagkahiusa kauban ng atong mga kaigsuonan nga mga stakeholders dili lang diri sa dakbayan sa Iligan City kasamang Jesse kundi pati na pod sa mga silingan nato nga mga munisipyo sa Lanao del Norte. Okay, so ang nag-ulitan natin mga kasundahan bisa na nga sa inyong mga bisa na sa inyong mga buot na suporta na gusto makuha sa ilaha. So, ulitan na siya. Sa katapusan, Lieutenant Melissa, na sila kayo gusto ipaabot na mensahe sa ato ang mga katawan din sa Iligan o sa mga kasigbit natin nga dapit. Salamat kasamang Jesse. Ang 4th Mechanized Battalion padayon nga magasuporta sa mga aktibidad diri sa atong dakbayan padulong sa kalambuan para sa Philippine Army ang atong pagtinabangay para masulbad ang kagubot ug ang dili pagsinagtanay ang maulang na solusyon para matagantanan nato ang tinuod nga kalinaw. Okay, so mo lang tayo no, mga kasama alang sa to ang mga kasayuran nga but ipaabot sa to ang mga kasundan sa Fort Mechanized ay ilang mga bago nga mga aktibidad nga gihimo ni sinamahan lang. Wala mo tayong igong oras na gamay na lang kaya to ang panahon hangtod sa sunod Domingo nag-iban-iban gihapon ta. Kauban gihapon to sir no? Kasama Jesse, mag-unan ko maghuntod gusto po na ako magpasalamat sa atong DSIC Jesse nga padayon o sa inyo po kasama Jesse nga padayon pagsuporta sa amo para mahatag nato ang sakto na impormasyon diri sa atong mga kaigsuonan diri sa dakbayan sa Iligan.
Okay, so nato na si ang ato ang bayan CMO officer, si Lieutenant First Lieutenant George Berniza, mag-uman puntahan ko sa sunod Domingo. Again, ato ang isbon kung naman yung nangutanan hotline number sa ato ang cellphone number, wala ba tayo telephone, cellphone lang? Cellphone lang sa pagkakataon kasamang Jessie. So, cellphone number dito sa 4th Mechanized Infantry Battalion. Iyon naman sa ato ang 41st Mechanized Infantry Company na nakabase sa kuan. Ako siguro balik ko na ato ang contact number sir kay may nangutana wala mo na nakuha. Sa 4th Mechanized Battalion nga hotline is 0906 441 1773 0906 441-1773. O sa atong 41st Mechanized Company nga hotline is 0917 720-5055 0917 720-5055. Okay, so mo ito mga kasama nga ito ang mga hotline numbers at ang mga kasundaluhan kung kisa tugot mo paabot sa ilahang mga concerns sa matag barangay din sa Dakbayan sa Ibigan. Hangtod sa sunod Domingo mga kasama, mag-unadunan nga punta sa ito ang programang kalasag ng mamamayan. Binigyan ng istasyon DXICR ng Ibigan. Sunod alas 7 inido sa butang hangtod sa alas 8 sa Buntaga. So, kauban gapon ako si First Lieutenant George Berniza Jr. ang ato ang bagong partner sa atong programang kalasag ng mamamayan. Hangtod sa sunod gayon, kini si kasamang Jessie Chris Pinabatot. Batok, RMN.